Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ngayon nga po mga ka-review natin, ito po, PRRD lalong binakbakan si Martin Romualdez. Open the book kung wala kayong tinatago. Yan mga ka-review, talaga china-challenge po ng ating dating Pangulong Duterte itong Kongreso, sa pamumuno ni House Speaker Romualdez. Yan mga ka-review natin. Mula po ang balitang ito kay GSV-TV PH. Yan mga ka-review natin. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po si GSV-TV PH. Yan mga ka-review natin. At kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review natin, wag na po natin patagalin. Eto na po, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Naku po, lalong tumindi. PRRD, lalong binakbakan si Speaker. Ito po, panoorin po natin ang kabuuan ng balitang ito. Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong issue na naman ang ating pag-uusapan. At sa bawat issue ay ipapakita natin ang saloobin ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga komento. If you are telling the truth, then let us open the book of accounts. Wala mga problema. Strict adherence man kaya. Di pakita mo the right of the people to be informed. Even the Senate, even the Supreme Court must bow to that injunction made by the Constitution. Pati ako, pati si Inday, now, open up the confidential funds namin ni Inday. Transparent audit now. Kasama ako sa pagtindig ni dating Pangulong Duterte at panawagan sa lahat ng Pilipino na kalampagin ang Commission on Audit or COA na magsagawa ng isang buo, patas, bukas at makatotohanang audit kung paano ginastos ang pera na nagmula sa kaban ng ating bansa. Simulan ang pag-audit sa tanggapan ng House Speaker Martin Romualdez. Hands up on public funds. Lalo nanggigil at nagalit ang mga netizens sa mga congressman dahil ang hinihingi lang naman ay full audit sa pera ng bayan na ginastos nila. Pero ang ginawa ay sinumbatan pa si PRRD dahil sinuportahan daw nila ito sa kailangan niya ng legislative agenda noong panahon ng COVID. Naman ayon sa komento ng ating mga kababayan ay napakakapal naman ang mukha ng congressman na ito dahil trabaho nila yon para sa taong bayan na nagpapasweldo sa kanila. At kung nasa tamang pag-iisip siya ay hindi dapat ito isusumbat. Dahil ang panahon na iyon ay dapat talaga magtulungan ang lahat na sumagot at linisin nila ang Kongreso. Puro palusot at iniiba nila ang issue pero hindi makakalimot ang mga tao. Sa programang Gikan sa Masa para sa Masa Martes ng gabi ay binigyang diin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na bagamat naniniwala siya sa integridad ng mababang kapulungan at ang kanilang mahigpit na pagsunod sa batas, ay dapat ring malinaw sa publiko kung paano nila ginagamit ang pondo ng taong bayan sa pamamagitan ng pag-audit. Yung integrity ng institution ng Congress, iba yung a demand from a citizen of this country invoking the right, constitutional right. Well, that is maybe your truth. But how about the truth of the people? Now, you see, what is the best that we can do? Pati itong party list. You're under the... Magtanong ka ng mga congressman na wala na dyan, o magtanong kayo ng mga kaibigan na dyan at sabihin nila ang totoo. Ang mga auditor ng COA takot mag-audit dyan sa Congress. Hindi ino-audit ang Congress. You have never heard of a red flag hoisted in the premises
or in the territory of Congress. Not once, not Nako, yan po mga karibyo natin, no? Talagang binulgar na po ni dating Pangulong Duterte itong Kongreso. Hindi pala inuulit ng COA. Nako po. At saka talagang sinusumbatan na po ngayon ng mga kongresista itong si PRRD mga karibyo, no? Dahil daw noong dahil daw nung Pangulo pa siya ay sinuportahan naman siya ng buong Kongreso. Ang tanong, di ba mga karibyo natin, ganyan ang sabi nga niya, di ba? Trabaho naman nila yun, di ba? Trabaho po nila na suportahan ang Pangulo sa oras ng pangangailangan, di ba? Kasi nga po COVID, di ba, nung kapanahonan ni PRRD. So, minamadali yung lahat-lahat, minamadali. So, siniportahan nyo ng Kongreso, yung mga bill, kung ano man yung mga batas na inano nila. Pero hindi dapat sumbatan ninyo si former President Rodrigo Roa Duterte, mga karibyo natin, di ba? Ang kakapal naman ng mga mukha ninyo, mga congressman. No? Di ba? Makakapal po ang mukha. Bakit po? Dapat mong suportahan yun eh. Trabaho niyong suportahan talaga yun. Kasi mamamatay po lahat ng Pilipino pag hindi niyo po ginawa yun. Kasi nga po may may tawag dito, epidemya. Kung ganun pala, hindi pala ay nagkakaalaman na mga karibyo natin. Yung mga kongresista na nagsabi nun, hindi pala taos puso nilang ginawa, no? Hindi pala voluntary nilang ginawa yung kanilang pagsuporta doon kay dating Pangulong Duterte dati, no? So yan, ingat-ingat po PBBM, baka matulad ka rin po dito kay kay dating Pangulong Duterte, no, mga karibyo natin, na baka sumbatan ka rin pagdating ng panahon itong mga congressman na ito. Diba? twice, not at all. Paghanap kayo ng isang red flag, and despite or in spite of the strict accounting rules, Congress cannot be penetrated. Okay. If you are telling the truth, then let us open the book of accounts. Wala mang problema. Strict adherence man kaya. Di pakita mo. Ito, Mayor, strict adherence. Nagkamali ka dito. Then I will apologize. It is provided by law. By the Constitution itself. Not in mere regulation. Constitution. The right of the people to be informed. Even the Senate, even the Supreme Court must bow to that injunction made by the Constitution. Huwag mo akong lokohin, galing ako dyan. Gusto ko buksan ang libro ni Romualdez. Ganon. Simple mo lang. And it is provided by law. By the Constitution itself. Not in mere regulation. Constitution. The right of the people to be informed. Even the Senate, even the Supreme Court must bow to that injunction made by the Constitution. Wow. Pati ako, pati si Inday, now, open up the confidential funds
namin ni Inday. Tuloy lang nating ipapakita ang mga komento ng mga hindi bulag at ismayadong netizen. Mukhang yung House of Representative nanginginig dahil binuking yung extraordinary magic funds nila na bumirang kasi kakakulit sa confidential fund. Tapos wala naman palang maipakitang korupsyon laban kay BP Inday. The design is very guilty. Na umiiwas o ayaw magpa-audit ay siguradong magnanakaw. Nakakadismaya. Buti na lang na open yan confidential fund, intelligence fund at extraordinary. Nalaman tuloy natin na wala palang itemized audit ang mga mambabatas. Sa bilyong halaga ang ginagastos na walang resibo. Gumawa sila ng batas para sila lang pala ang makikinabang at di masisita kung saan nila ito winaldas. Sigaw nila transparent. Saan tayo makabayad ng utang ng Pinas kung winawaldas ng mambabatas ang pera? Anong sabi ni Sara bago mo ba ng pagka-mayor? Ang daw walang utang, bayad lahat. Tapos sabihan nyo, kurakot. Kayo itong kawatat. Parang salaping galing sa bulsa, ginamit kapal. Dahil sa hindi nila maliquidate budget nila, kaya idaan na lang sa paniningil ng utang na loob. Kapal. Halata mo talaga kapag guilty at merong ginagawang mali kasi imbis na i-prove nila na wala silang ginagawang mali, bigla na lang silang kakahul at mga atake. Lul. Sabi ni PRRD, bring it on. Gigil sila dahil nabuking ang mga buhaya at kawatan. Na iniluklok natin sana para paglingkuran ang mamayang Pilipino. Pero ginawa nila ay mangulimbat ng bilyones sa kaban ng bayan na wala man lang resibo at di natin alam kung saan nila ginamit. Yan ang problema, nag-single out kayo sa confidential fund ni BP. Mas masahal pa pala kayo, certification lang ang pinipirmahan nyo. Wala kayong liquidation, kaya wag kayong magmalinis. Grabe kayo. Taxpayer ako. Dapat yung mga pera na yan ibuhos nyo sa mga social service, sa hospital, sa university. Malaking ginhawa sa mahihirap yan na wala nang babayaran sa hospital, sa tuition. Ba't ka kung dalipe? Bakit? Para saan yung agenda ng presidente? Para ba sa kanya o sa Pilipinas? Ang sama mo naman manumbat. Pero ay pakinabang sa agenda ng presidente. Isa dyan ang bawat congressman. Wag na tayong magbulahan. Ngayon, nilalagnat kayo pagdating sa audit. Sabi ng kasamahan mo may audit. Ngayon, may resibo din yan, diba? Di pwede ang certification dahil may kabalbalan dyan sa certification na yan. OR kailangan lahat. Kung si Dalipe, open the book. Makita ka na lang ng resibo. Ang dami pa ninyong sinasabi. So ayan mga ka-review natin, no? Talagang binabanatan niya itong Congress, no? Si House Speaker Romualdez ng ating mga netizen. So, yan, sa kababanat po nila kay BP Sara, mga ka-review natin, naungkat tuloy itong nag-bounce back. Tama sa sinabi kayo, no? Boomerang, di ba? Sa kanila, yung kanilang binabato dito kay BP Sara. So yan, mayroon pala silang extraordinary magic fund. Yan, magic fund daw mga ka-review kasi certification lang. Walang resibo, no, mga ka-review natin. Ibig sabihin, certify mo lang na, for example, pumunta ka ng Amerika, certify mo lang, di ba? Walang resibo. Nako po talaga. So yan po, mas malala pala itong extraordinary fund, no? Kaysa dito sa intelligence fund, mga ka-review natin. Kasi malaki po. 1.6 billion ang sa Congress, mga ka-review natin. Samantalang yung kay BP Sara, yung kanyang confidential fund, confidential intelligence fund, nasa 650 million lang, mga ka-review natin. At pinagka-interesan pa, no? Sa palagi ko, hindi naman nila pinagka-interesan talaga yan, Ang palagay ko po, mga ka-review natin, talagang ino-operate nila si BP Sara, no? Ng pailalim, no? O kasi Makabayan Black po yung nasa likod, sinuportahan naman po ni Romualdez, mga ka-review natin. So talagang mayroon ng mayroon ng koneksyon ang masaya, no? Masaya po ang Makabayan Black ngayon, mga ka-review, kasi nakakita sila ng kakampi. At hindi lang kakampi, nako. 'Di ba? House Speaker pa yung kanilang kakampi diyan sa Kongreso. So talagang masayang-masaya ngayon ang mga Makabayan Black. Nako po. Pero hindi yan magtatagal na yung kasayahan kasi po ang taong bayan ay hindi naman bulag at pipi at bingi, no? Talagang vocal din po ang mga netizen natin, no? Gaya nga po nitong nagko-comment. So, dyan lang kasi taong bayan pa rin naman ang huhusga sa inyo, di ba, mga ka-review natin? Alright, mga ka-review natin, kung bago pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video.
At mga karibin natin, huwag din pong kalimutang i-subscribe si GSB TV PH. Yan mga karibin natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Lalong tuminde, PRRD lalong binalakbakan si speaker. Maraming salamat po.